Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva at shoutout kay Jay Elacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Hindi ipinaliwanag ni Aaron ang palakol kay Linlong, dahil mas nababahala siya sa sinaunang larangan ng digmaan. Kung mayroong ganoong lugar, at maaaring makuha ng Aaron ang sinaunang enerhiya na iniwan ng larangan ng digmaan, ito ay magiging isang napakahalagang punto ng pagbabago para sa kanya upang baguhin ang kanyang sariling lakas. Kung maaari niyang taglayin ang sinaunang enerhiya, magkakaroon siya ng lakas na magkaroon ng panghahawakan sa mundo, at pagkatapos ay maaari niyang patuloy na protektahan si Ivory. Stop talking nonsense. Pupunta ako sa Ethereal Sect. Pupunta ka ba? Tanong ni Aaron kay Lin. Oo naman. Sinabi ni Linlong nang walang pag-aalinlangan na itinali na niya ang kanyang sarili sa Aaron, dahil alam niyang halos imposible na makahanap ng sinaunang larangan ng digmaan sa pamamagitan lamang ng kanyang kakayahan, at makakaasa lamang siya sa Aaron. Bukod dito, matagal nang naramdaman ni Lin na si Han ang espesyal na hininga ni Aaron ay maaaring may kinalaman sa sinaunang larangan ng digmaan, kaya kailangan niyang makipagsabayan sa Aaron. Ang ethereal na sekta ay palaging isang napaka-espesyal na sekta sa mundo ng Xuanyuan. Ang lahat ng miyembro ng sekta ay binubuo ng mga babae, at walang lalaki ang pinapayagang lumabas sa sekta. Katumbas ito ng isang hardin sa likod na puno ng magagandang babae, at walang sinumang lalaki ang dinungisan ito. Para sa mga lalaki, ito ay higit na katulad ng isang bansa ng mga anak na babae, isang banal na lupain na pinapangarap ng hindi mabilang na kalalakihan. Siyempre, imposible para sa mga ordinaryong lalaki na makapasok sa teritoryo ng Ethereal Clan. Sapat na ang maraming hadlang para umatras ang maraming tao. Ngunit para sa Aaron, ito ay tulad ng pagpasok sa isang mundo na walang sinuman. Ang kanyang banal na kaharian ay wala sa mata ng mga malalakas na tao sa mundo ng lahat ng direksyon, at inilarawan pa bilang isang nunal na langgam. Ngunit para sa mundo ng Xuanyuan, ang Aaron ay ang kataas-taasang Diyos. Pagdating niya sa Ethereal Sect, 3 beses na hinarang si Han Sani, ngunit ang 3 beses na ito ay hindi nakaapekto sa kanya. Naghihintay na sina Zontay Liuyo at Yang Kanghua sa paanan ng bundok. Sa unang pagkakataon na nalaman nilang may nakapasok sa Ethereal Clan, handa na silang makipagkita sa kalaban. Ang Aaron ay kakaibang mukha kay Zontay Liuyo, kaya hindi niya maintindihan kung bakit gustong pumasok ni Aaron sa teritoryo ng Ethereal Clan. Sino ka at bakit mo gustong pasukin ang aking napakagandang tahanan? Maingat na tinanong ni Zontay Liuyo ang Aaron. Kahit alam ni Aaron kung ano ang hitsura ni Zontay Liuyo, hanga pa rin siya sa kanyang kagandahan. Sa mga salita ng lupa, isa siyang diwata sa langit. Master, huwag kang kabahan. Nandito lang ako para magtanong. Hindi kita sasaktan, sabi ni Aaron. Yan blue and white na rinig ito, isa lamang ang pakiramdam. Iyon ay sa harap ng lalaking ito na mayabang sa sukdulan. Pagdating niya sa Ethereal Sect, hinarap niya ang malakas ng buong Ethereal Sect, pero may sinabi siyang hindi makakasakit sa kanila. Ito ay katawa-tawa. Xuanyuan Mundo, bilang karagdagan sa ilang napakalakas na dibisyon, sa Yang Kanghua ay tila walang sino man ang maaaring magbanta sa Ethereal Clan. Ang laki talaga ng tono mo. Hindi mo ba naisip na masasaktan ka? Sigaw ni Yang Kanghua. Alam ni Han Sanchen ang ugali ni Yan Qinghua, na isang mainit na maliit na babae, ganap na naiiba sa karakter ni Zontay Liuyo. Huwag kang magalit, nagsasabi lang ako ng totoo. Aaron, sa alaala ni Yan Qinghua, hindi pa niya nakita ang Aaron, at ito ay isang napaka-positibong punto.
Pero bakit siya kinikilala ng kakaibang lalaking ito? Kilala mo ba ako? Tanong ni Yan Qinghua. Ang Aaron ay hindi lamang pamilyar sa Yang Kanghua, ngunit napaka-pamilyar din dito. Ito ay isang bagay lamang bago, at walang paraan upang ipaliwanag ito. Siyempre, hindi ko kilala ang sikat na Yang Kanghua. Sinasabi sa mundo na napakaganda mo, at ikaw ang kanang kamay na Kay, katulong sa tabi ng master ng Zontay. Bukod sa iyo, sino pa ang kwalipikadong tumabi sa master? Nakangiting sabi ni Aaron. Kapag ito ay nambobola, hayaan siya na asol at puti na lumiwanag, hindi pa siya nambola ng mga lalaki, kakaiba ang ganitong pakiramdam. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw ang Aaron na tainga lamang ang naririnig niya ang tinig ni Linlong, hindi ko inaasahan ang mga nakakadiri mong salita na masasabi mo. Ang 3,000 sulok ng bibig ni Han ay nag-alinlangan sandali, kung hindi para sa isang tao, kailangan niyang ilabas si Linlong para matalo. Sabi mo may mga tanong ka pang gustong itanong. Ano sila? Tinanong ni Zontay Liuyo ang Aaron, sabi niya, mayroon ng kompromiso, dahil hindi niya maramdaman ang tunay na estado ng Aaron, na nagpapabagal sa kanyang pakiramdam, kung ang Aaron ay isang bagong malakas na guro, ang pakikipaglaban sa kanya ay hindi magandang balita para sa ethereal sect. Nakarating na ako sa paanan ng bundok. Mahirap para sa Panginoon na hindi ako imbitahin sa Zangmen para sa isang tasa ng tsaa. Kailangan nating maupo at dahan-daang pag-usapan ang bagay na ito. Sabi ni Aaron. Medyo nanlamig ang mga mata ni Zontay Liuyo. Siya ay pinayuhan na hindi siya maaaring magkaroon ng anumang bagay sa sinumang lalaki. Bukod dito, walang sino man ang pinayagang pumasok sa sitwasyon. Gusto pa niyang umakyat ng bundok. Ang tinatawag na problema ng lalaking ito ay malamang na isang pabalat. Baka pedant lang siya. May isang tuntunin sa ethereal sect na walang tao ang maaaring umakyat sa bundok, sabi ni Zon. Napabuntong hininga si Aaron. Hindi niya alam kung sinong nagrereklamong asawa ang nagtatag ng ethereal clan. Napakalaki ng galit niya sa mga lalaki. Tinatayang marami siyang nasaktan sa usapin ng pag-ibig. Gayunpaman, kung nasaktan siya ng isang lalaki, kailangan niyang ilayo ang kanyang mga alagad sa lalaki, na masyadong makasarili. Kung tutuusin, kung minsan ang kaligayahan sa mundong ito ay nangangailangan ng pagtutulungan ng mga kalalakihan at kababaihan, sa kasong ito, susundin ko ang mga patakaran dito, ngunit inaasahan ko rin na ang patriarch ay maaaring sabihin sa akin ang totoo at huwag itago ito. Sabi ni Aaron, basta may alam ako, ipapaalam ko sayo, sabi ni Zon. Han 3,000 ay tumingin sa malapit na maulap na sekta, siya ay tungkol sa upang buksan ang paksa, hindi maaaring ipaalam sa masyadong maraming mga tao. Naunawaan ni Zontay Liuyo ang intensyon ng Aaron, kaya pinaghiwalay niya ang lahat ng tao. Nagmamadaling sinabi ni Yan Qinghua, Panginoon, hindi ka ba natatakot sa biglaang gulo ng taong ito? Umiling si Zontay Liuyo. Hindi siya natatakot, ngunit wala siyang pagpipilian. Sa lakas ng Aaron, kahit nandito ang buong pamilya ng ethereal clan, natatakot akong hindi ito makakatulong, hindi kayang pantayan ng buong ethereal clan ang lakas niya. Sabi ni Zon. Yan blue and white eyes show a trace of shock. Zontay Liuyo has the powerful strength of Zhu Dengjing. Her ability to say such words shows that this strange man is absolutely very strong. It's hard to say, is he? Isa pa ring malakas na tao sa matinding kapaligiran sa pag-aaral, ikaw ang pinakamahusay sa mundo na bigo siyang Kanghua na labanan ang kanyang pagnanais para sa kaalaman, at nagtanong kay Aaron na may pagtataka. Ano ang pinakamahusay na guro? Para sa Aaron, ang kaharian na ito ay matagal nang naging kasaysayan. Ngayon siya ay isang malakas sa banal na kaharian. Gayunpaman, upang bigyan sina Zontay Liuyo at Yan Qinghua ng 100 tapang, hindi sila nang ahas na mag-isip sa direksyong ito, dahil ang kasalukuyang banal na kaharian ay isang alamat lamang para sa mundo ng Xuanyuan. Kung matapang ka, maaari kang mag-isip tungkol sa isang mas malakas na kaharian kaysa sa matinding kaharian ng guro. Nakangiting sabi ni Aaron, mas mahusay kaysa sa sukdulen. Sumigaw si Yang Kanghua, paano magkakaroon ng mas malakas na kaharian kaysa sa kaharian ng Jishi? Hindi mo akalain na ako ay napaka-ethereal na hindi ko alam kung ano ang pinakamalakas na kaharian. Aaron Shanshan isang ngiti, yan asul at puti ang mga salitang ito, na parang walang malakas sa matinding kapaligiran ng guro. Maingat na ninamnam ni Zontay Liuyo ang mga salita ni Aaron, at unti-unting namumutla ang kanyang mukha.
Sa tuktok ng pinakamataas na antas. Mahirap sabihin na naging legendary God State strongman siya. Nang ipanganak ang ideyang ito sa isip ni Zontay Liuyo, hindi niya namamalayan na umiling at naisip na imposible ito. Paano maabot ng sino man ang mythical realm sa alamat? At kahit na may umabot dito, paano magiging tahimik ang mundo ng Xuanyuan, at paanong hindi ito lalabas? Matapos huminga ng malalim, sinabi ni Zontay Liuyo kay Han Sanchen, kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring magtanong. Hindi ito ang lugar na dapat mong tutuluyan. Gusto kong malaman kung sino ang lumikha ng ethereal sect, at lahat ng impormasyon niya, kasama ang lahat ng iniwan niya sa ethereal sect. Sinabi ni Han Sanchen na hindi niya binanggit sa kanila ang sinaunang larangan ng digmaan, dahil kapag lumabas na ang balita, maaari nitong pukawin ang buong mundo ng Xuanyuan. Sa oras na iyon, magkakaroon ng pagtaas ng paghahanap para sa mga sinaunang larangan ng digmaan sa mga practitioner. Sa ilang lawak, ang mga taong ito ay magdudulot ng ilang kaguluhan sa Aaron. Mapangahas. Matapos marinig ang mga salita ni Aaron, agad na binago ni Yan Qinghua ang kanyang mukha. Kahit na sila ay hindi maglakas loob na banggitin ang tagapagtatag sa kalooban. Ang Aaron, bilang isang tagalabas, ay gustong malaman ang gayong confidential na bagay. Are you an outsider qualified to ask about these things? I advise you to leave as soon as possible. Kung hindi ako magalang sa iyo, banta ni Yang Kanghua. Hindi madaling malaman ang isang mahalagang bagay. Ang Aaron ay naihanda na sa psikolohikal na paraan. Hakbang pasulong, sinabi ni Aaron, kung gusto mong maging bastos sa akin, kailangan mong makita ang iyong kakayahan. Sa oras na ito, nalaman ni Yan Qinghua na ang kanyang katawan ay naninigas sa parehong lugar, at hindi siya makagalaw. Kahit anong paglaban niya, parang hindi nakatulong. Hindi niya magawang ipikit ang kanyang mga talukap. Si Zontay Liuyo ay ganoon din, ngunit ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa sa Yang Kanghua, kaya higit pa ang kanyang nararamdaman. Malinaw na naramdaman niya ang isang puwersa upang igapos ang kanyang sarili, at ang lakas ng puwersang ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Lord, ano pong nangyayari? Natatakot na tanong ni Yan Qinghua kay Zontay Liuyo. Ang mga mata ni Zontay Liuyo ay nakatuon sa Aaron, at ang Aaron ay lumapit sa kanila ng hakbang-hakbang. Sino ka ba? Tanong ni Zontay kay Liuyo. It doesn't matter who I am. Kailangan mo lang malaman na hindi ako ang kalaban ko. Tumawa si Aaron. Nang lumapit si Aaron sa kanila, nagpatuloy siya, sasabihin mo man ito sa akin o hindi, kailangan kong malaman na kahit baligtarin ko ang buong ethereal na sekta, malalaman ko ang impormasyong may kaugnayan sa kanya. Saang proseso, kung may gustong huminto. Aaron doon sa mahabang panahon, pagkatapos ay patuloy na sasabihin, sa tingin ko ayaw mong makita ang daloy ng dugo ng ethereal clan. Ang pananakot sa mga babae sa ganitong paraan ay higit pa o hindi totoo, at ang kabilang panig ay maganda pa rin. Ngunit bilang karagdagan, ang Aaron ay walang maisip na mas mahusay na paraan. Pagkatapos ng lahat, ito ang pangunahing sikreto ng ethereal sect. Hindi ganoon kadali para sa kanila ang madaling magsalita. Sa tingin mo ba ay maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa ethereal clan? Alam mo ba ang relasyon sa pagitan ng ethereal sect at Felicity na si Yan Qinghua ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Aaron na hindi siya natatakot sa Aaron, dahil sa kanyang opinyon, ang mga salita ni Aaron ay puro pananakot lamang. Nang marinig ito ni Han Sanchen, si Fei Langsheng, bilang ang nag-iisang nasa Imperial Court, ay may napakalakas na kapangyarihang humahadlang sa katotohanan na ang ethereal na sekta ay hindi maaaring harass ng ibang mga sekta. Sa kasamaang palad, kahit na si Fei Langsheng ay lumitaw sa harap ng Aaron, hindi siya naglakas loob na tanungin ang pag-uugali ni Aaron. Maling inakala ni White na si Aaron ay natatakot, at matagumpay na sinabi, hindi pa huli ang lahat para malaman ngayon. Pinapayuhan ko kayong umalis ng mabilis. Kung hindi, mamamatay ka ng walang buong katawan. Aaron pumitas ng kilay si Aaron, tila hinahayaan na lang na lumabas si Fei Langsheng, ipaalam kay Zontay Liuyo at Yan Qinghua, kahit na si Fei Langsheng, kailangan ding maging magalang sa Han 3,000, lamang ipaalam sa kanila na ang backstage ay walang silbi, maaari nilang sabihin kay Han ang mga bagay na iyon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.